Good evening, everyone. So, eto na po yung pinaka-lesson po natin this second quarter po. So, discuss ko lang po yung first lesson dito sa module po ninyo para may masundan din po kayo sa pagsasagot. So, let's start. We have to illustrate simple and compound interest. So, ano po ba yung naiisip nyo kapag sinabi po nating simple and compound interest? Sabi po kanina, kapag ka daw sa English, we also have simple and compound, pero hindi po interest. We have simple and compound sentence sa English. Pero sa math din po, parang may counterpart po siya. Meron po tayong simple and compound interest. So, yung interest po na yan, mga kaperahan po yung tinutukoy dyan. Ngayon po, meron po akong isang tanong po sa inyo. So the question is, what are the ways in handling hard-earned money, like the salary of your parents or your own salary if you are a working student? So, paano mo daw na-handle yung kinikita mong pera kung ikaw ay working student o yung paano daw hinahandle ng mga magulang natin yung kinikita nilang pera? Saan ba nila nilalagay yon? Paano ba yung ginagawa nila sa mga perang yon? Ano po ba yung ginagawa nila? So, dahil po iyon ay hard-earned, syempre, dapat po kailangan matalinong pagdedesisyon po yung gagawin nila para hindi naman hindi naman ganun na masayang lang yung pinaghirapan po nila. Okay, so you have varieties of answer here. So it's up to you. So alam niyo na po yan kung paano sasagutan. Kahit kaunting sentence lang about this one, kung paano po nila i-handle yung mga kinikita nilang pera. Okay, so let's start. We have the activity 1, comparing simple and compound interest. So we have to compare, ano po ba yung pinagkaiba ng dalawang yan? Bakit po ba dito sa simple, tapos yung isa compound? Meron po bang pinagkaiba yan? Siyempre, sa spelling po. Okay, other than that, so ano po ba yung mas maganda? Yung simple ba or yung compound interest? So alin po ba dyan sa dalawa? So let's start po. So ayan, pinakita po yung pera. So that is parang nag-iipon ka po dyan. Pero meron din namang time na hindi lang po nag-iipon, pwede rin po na ikaw ay nagpahiram, ikaw yung nangutang. So pwede din po yung dito pumasok yung simple at compound interest. It's either na nanghiram ka o kaya naman po ikaw yung nagpahiram. So let's start. So we have to define first what is simple and what is compound interest. So interest that is calculated only on principal amount is simple interest. So yung sinasabi pong principal dito, hindi po yung tao. So yung principal amount, ibig sabihin pangunahin or yung unang-unang amount ng pera na ibinigay mo, pinahiram mo, o kaya po yung inipon mo or ininvest mo or dineposit mo. So yun po yung tinatawag na principal amount. Amount po yun ng pera na hiniram mo or idedeposito mo. So kapag ka daw po simple interest, sa principal lang po yung kino-compute. So makikita po natin mamaya kung paano po ba i-compute yung simple interest. So let's see. Ayan po yung una. And then we have the second one, interest that is calculated on principal and previously earned interest is compound interest. Ang ibig sabihin po niyan, ito po yung interest na kung saan yung pong principal amount mo kapag ka multiply mo doon sa rate na binigay, tsaka po kung ilang taon or kung ano man po yung rate na ibigay sa'yo, ayun na po yung panibagong amount mo. Kapag ka-inad mo po yung interest na yun, tsaka po yung principal mo, ayun na yung panibago mong principal amount. So makikita po natin mamaya ano ba yung kaibahan ng simple at ng compound interest. Ngayon po, we have ito po yung work natin, work independently, ito po yung gawain natin. Okay. You deposited 2,000 pesos in a savings account that earns 3% interest per year. Ayun po yung pinaka-problem natin. So, nagdeposito ka daw ng 2,000 pesos sa savings account na nag-earn po ng 3% interest per year. So, sagutan po natin yan using
the simple and compound interest since per year naman po yung dalawa. So, pwede po kasi natin gamitin. It's either na banggitin po yung simple interest or yung compounded interest po, no? Okay, so let's see. Okay, so ito po yung gagawin natin. Ito po yung mga guide questions. Diyan po sa module po ninyo, meron pong table. Ito po yung mga guide questions po natin. Sa letter A po, copy and complete the first table that shows the balance after 10 years with simple interest. So yung una pong table diyan, sa ilalim po netong guide questions, we have the simple interest. So paano ba natin i-compute po yung mga yan? Okay, so after 10 years daw. Kung kanina ang given lang po is the amount which is 2,000 pesos and then yung pong rate natin which is 3%. Ngayon po, dito po sa problem, dinagdagan pa yan niya na after 10 years daw, magkano na yung magiging balance mo doon sa savings account mo. Kung simple interest lang po yung binigay na interest. Okay. Then letter B naman, copy and complete the second table that shows the balance after 10 years with interest that IC or interest po yan compounded annually. Okay. So dito po sinabi niya compounded which means ang gamit po natin dito ay compound interest. Yung IC po dito that is compound interest po. Yung I stands for the interest and yung letter C that is compounded. So, ibig sabihin po, interest compounded. Okay. So, eto po yung pinakatanong dun sa problem na yon. Which type of interest gives the greater balance? So, alin po ba sa simple or compound interest yung magbibigay ng greater balance or mas malaking pera? Alin po ba, saan ka po ba makakaipon ng mas malaki? Okay, so let's see. So, eto po yung sasagutan nyo sa activity number 1. So, ituloy nyo lang po itong table. So, ipapaliwanag ko po one by one. Okay, so start muna po tayo sa simple interest. Kapag ka sinabi po natin simple interest, this interest is based on principal only. So, based lang po siya sa principal amount or interest on principal only. So, yung principal na yon, sinabi ko nga, hindi nga po yung tao. This is the amount. Principal amount, which is the amount of money borrowed or deposited or invested. Okay. So, ito po yung problem po kanina. Ang sabi po kasi 10 years. Sabi po dyan, you deposit 2,000 pesos in a savings account that earns 3% interest per year. So, yan po yung problem natin. Ngayon, 10 years po kasi natin siyang per year yung paglaki ng pera niya. Okay. So, after 1 year, syempre, kapag ka po sa year 1 mo, unang taon, di ba? Ito po yung dineposito mo. Sa unang taon mo, after 1 year, yun pong 2,000 pesos na dineposit mo na yun, i-multiply mo lang kay 3%. Kung may calcul po kayo, pwede pong i-type na lang na 3%. Or kung wala naman po, so yan po, kung merong calculator na scientific, we have to type 2,000 times 3%, kasama po yung percent symbol. That is equivalent to 60 pesos. Pero kapag ka naman hindi po calculator yung gamit, cellphone lang, at wala pong percent symbol dyan, if ever man, kung saan man po, okay, so we have 2,000 pesos. I-multiply mo po, eto pong 3%, di ba po, 3%. 3%. Okay. So, yung symbol po or yung decimal po ng 3 na yan, nandirito po sa after 3. Nandirito po yung decimal ng 3. Ngayon, mag-move ka lang po ng 2 decimal places to the left. Papunta po sa kaliwa. 1, 2. So, yan na po, dalawa na. Etong blanco na to, di ba po, dalawa yung dinaanan mo. Magdagdag ka ng 0. And then, dito na po na napupunta yung tuldok o yung decimal point. So, ibig sabihin po niyan, yung 3% na yan, it is also equivalent to 0 point. Nagdagdag lang po ako ng 0 sa unahan. Tapos, kokopyahin ko po ito. 0, 3. So, 3% is also 0.03 or pwede rin po na 0.03. So, same lang po yung dalawang yan. O kaya naman, kung nahihirapan po kayo na mag-move ka pa ng decimal place, pwede namang i-type mo po 3.
Yung 3 po na yan, that is 3%, 3 lang yung itatype, yung number lang po itatype, and then divide po sa 100. Pagka po kasi percent, that is part po yan ng 100. Kaya po divide po natin siya sa 100. And 3 divided by 100, ito rin po yung kalalabasan. So, it's either na mag-move ka o kaya po ay mag-divide ka para ma-convert mo siya sa decimal. Okay? Kapag kato na divide mo na, equal mo, pindutin lang po yung equal and then lalabas na po itong 0.03 or 0.03 po. Okay. So, ito po 0.03. So, ang magiging sagot din po, syempre, same lang din po yan. 60 din po yung kalalabasan. So, diretso lang po ng multiply. So, 2,000 times 3% equals 60 pesos. That means, magkano na po kaya yung magiging balance niya after 1 year? Nadagdagan daw po ng 60. Yung 2,000 na nilagay niya, nadagdagan po ng 60 pesos. So, that means, ang balance niya po after 1 year is 2,000. Ayun po yung dineposit niya. And then, i-add po natin itong interest na nakuha niya after 1 year. So, that is 60 pesos. So, ibig sabihin po, we have 2,000 plus 60 is 2,060 pesos. So, ayan po yung pera niya after 1 year. Pero 10 years po kasi yung tinatanong sa atin. Next, second year niya na po, pangalawang taon. Okay, sa year 2, ganun pa rin po pala yung gagawin kapag ka simple interest. Yung pong dineposito mo na amount noong unang-una, ayun na po yung i-multiply po ulit natin sa 3%. So, that means 60 pesos pa rin po yung magdadagdag after year 2. So, 60 pesos pa rin po. Sa simple interest po tayo ha. Okay? So, ayan po. We have 2,000 times 3% equals 60 pesos. So, 60 pesos na naman daw po yung madadagdag after the second year. So, that means, yung pong 2,060 pesos na meron siya noong first year niya after 1 year ng pagdedeposito niya, idadagdag niya po ulit yung 60 pesos na interest after the second year. So, that means we have 2,060 pesos plus 60 equals 2,120. So, pakicorrect na lang din po yung nasa module kasi sumobra po ng 100 pesos. Sumobra po ako ng adyata. Hindi ko po sure kung dito or dun sa kabila po. Paki-check lang po kung tama po yung nakalagay po na yung pong answer. Paki-check po yung result kung same po dito sa dinidiscuss ko. Okay? So, ganun lang daw po yung gagawin. Kapag ka-simple interest, same lang po tayo ng ina-add or ng minumultiply. So, kada taon, yun at yun pa rin po yung imumultiply. 2,000 times 3% equals 60. 2,000 times 3% equals 60. Ang nababago lang po, ito po yung pinaka-amount po dito. So, sa unang taon niya, meron siyang 2,060. Tapos, yung interest na nakuha niya after the second year, ia-add po doon. So, ang balance niya po after the second year is 2,120. So, ito po kasi yung ginagawa nyo doon sa table. So, as you can see, yung pong principal amount natin, tas yung annual interest, 60 pesos, principal amount, 2,000. That means, from here, from the third year up to the 10th year, same lang po kayo nang ilalagay dyan. Okay. So, ginaguide ko na po kayo sa pag-answer. And then, dahil po ito ay same lang din ng amount, laging yun po yung multiply, yung 2,000 times 3%, that means eto rin po, buong yan, wala ka na pong isosolve. 60 pesos na din po lahat yan. Ang kailangan mo na lang pong gawin, eto na lang po, okay. So, eto, after 1 year niya, 2,160. So, eto po yon. And then, after the second year, we have 2,120. So, paano po kaya kung 60 pesos po ang nakalagay dito, ang gagawin nyo lang, etong 2,120 na ito, i-add lang po ulit yung 60. So, we have 2,180. So, hanggang sa makuha nyo po kung magkano po yung magiging sagot dito sa pang-10 taon niya. Okay, ganun lang po yung gagawin nyo sa module po ninyo.
Okay, so nagets nyo po ba yun? Okay, next naman po. Okay, sa compound interest po kaya, nakikita na po agad yung sagot. Okay, sa compound interest naman po kaya, sabi po sa compound interest, these are interest that is calculated on principal and previously earned interest. So makikita nyo po dito kung bakit nga po ba nabanggit po yan. Kino-compute daw siya using the principal amount tapos yung previously earned interest. Kasi po ayun na yung magiging bago mong principal amount. Kaya po iyon ay nabanggit. So let's see, ito po ulit yung problem. So 10 years po ulit tayo. Hahanapin po natin yung pinaka-answer po dyan sa dulo. Okay. So sa year 1 po, parang same lang din po nung sa simple interest. Kasi sa unang taon, we have 2,000 pesos and then i-multiply po kay 3%. Tapos po, ang magiging sagot, syempre, 60 pesos. Ito po yon. And then next, so syempre po, magkano na po yung pera niya noon after 1 year? Yung 2,000 pesos niya, tsaka po yung nadagdag na interest na 60. So ang pera niya po after 1 year, dito po sa compound interest, 2,060 pesos pa rin yung pera niya. Sa unang taon, same po sila ng simple interest. But, how about kaya doon sa pangalawang taon? Ano na po kaya yung gagawin natin? So based from this definition, ayun na po, previously earned interest. So ang magiging makukuha po natin dyan, ang i-multiply po natin ngayon sa year 2, eto pong 2,060, which is the panibagong principal amount. So that is 2,060, eto po yan. Diyan po nang galing sa year 1, after year 1. 2,060. Ito po yon. Then, siya na po yung imumultiply mo sa 3%. So, ang makukuha po nating answer is 61.8. So, yun po yung para po makuha yung outstanding balance or balance niya after the second year, ang gagawin po si 2,060, dun po nang galing ulit dito. Okay? So, yun po yung panibagong principal amount niya after the first year. Plus, i-add po natin yung interest na na-earn niya after the second year. So, we have 61.8. Kapag ka po inad yan, we have 2,121.8. Paki-check din po yung result dyan kung same po. Kung hindi po same, paki-edit na lang po dyan sa module. Okay? So, as you can see, kung ano po yung amount po dito, tingnan nyo po itong sa table, 2,000. Tapos sa unang taon, 60 pesos yung na-earn niyang interest. So total niyan po, pagka po pinag-add po natin itong dalawa, yung principal tsaka po yung interest, ang balance niya po, 2,060. And then, next naman po, etong 2,060, mapupunta po siya dito sa principal amount. Unlike po kanina, same po lahat. Ngayon po dito, kung ano po yung nandirito sa huli niyang balance, yun po yung magiging panibagong balance niya or panibagong principal amount. So, 2,060. And then, i-multiply po yan sa 3%. So, ang makukuha po, 61.8. Okay. After that, pag-a-add po natin yung 2,060, tsaka po yung 61.8. So, we have 2,121.8. Ngayon, etong 2,121.8 mo, lalagay mo dito yon 2,121.8. Ngayon, i-multiply po natin yan sa 3%. So, ano po kaya yung magiging answer? Okay. So, sa tingin nyo po, ano po kaya? So, you have to multiply 2,121.8 times 3% po or 0.03. So, the value will be 2 decimal place na lang po yung kuhanin. 63.65. So, 654 po kasi yung nakalagay. So, dalawang decimal place na lang po yung ilagay ninyo, 63.654. So, kapag ka po, ni-round off po natin to, we have 63 point, dito ko lang po lalagay ha, 65. Kasi po 4 ang katabi, kaya po remain pa rin po yung number na nasa kaliwa niya. Pero kung eto pong dulo ay naging 5, mag-a-add ka po dito. So, dahil iyon po ay 4, so remain pa rin po 63.65 po yung lalagay natin dito. 63.65. Tapos, ito po yung amount dito, mapupunta po siya dito sa pangatlong taon. So, 2,060
121.8. So, pagka po in-add po natin yan, ang sagot po, ilalagay natin siya dito. And so on and so forth na po yung gagawin natin. So, the cycle goes hanggang dito po sa pang 10 natin. So, ganyan po yung gagawin nyo sa table. So, as you can see pa lang po, dyan pa lang po sa pangalawang taon natin, we have 2,121.8 sa compound interest. Pero kanina po, yung pong ginawa natin, sa simple interest po, after the second year, 2,120. So, as you can see, mas mataas po ng kaunti yun sa compound interest natin. So, ibig sabihin po, sa dalawang ito, kung same po sila ng rate, tsaka po same ka ng amount na nilagay, mas pipiliin mo dapat yung compound interest. Pero kung mataas po ang percentage nung sa simple interest, mag-compute ka para po malaman mo alin ba, saan ba ako magde-deposit, alin ba yung pipiliin ko. So, pinakita ko lang dito na kapag same po ng interest rate, ito po yon yung rate, yung 3%, at same ka ng amount na nilagay, ang pinagkaiba lang, compounded, tsaka po yung isa, simple interest, so mas malaki po yung ilalaki niya kapag compound interest yung pinili mo. Okay? So we have this, after that, we have these terms about simple and compound interest. Yung una po is lender or creditor. Ano po ba yung naiisip nyo dyan? Lender or creditor. Kapag ka po sinabi nating lender or creditor, lend. Ibig sabihin, ikaw yung nagbibigay. So it is a person or institution who invests the money or makes the funds available. So sila po yung nag-i-invest, sila po kasi nag-iipon. Ngayon, after nilang ma-invest yun, siguro, ayan, sila na po yung, they make the funds available or sila po yung nagpapahiram. Dito sa pangalawa po nating term. So we have the borrower or debtor. Kapag sinabi po nating borrower, nanghihiram ka, borrower. So, ikaw po yung nangungutang or nanghihiram. So, it is a person or institution who owes the money or meron nga pong pagkakautang or avails of the funds from the lender. So, sila po yung nag-a-avail ng funds ng lender. Sila po yung nanghihiram doon sa lender. Sila po yung nanghihiram doon sa tagapagpahiram, nagpapahiram or nagpapautang. Pagka borrower, nangungutang. Kapag ka po lender, nagpapautang. Okay? So, lender. Pagka po lender, tao. Kapag ka lend, ayun yung act ng pagpapautang mo. Dito naman, borrower. Pagka borrower, tao. Kapag ka borrow, ayun po yung ginagawa mo. Nagpapautang ka. Okay. And then we have the origin or loan date. Kapag ka sinabi po nating loan date, loan. Kapag ka sinabi nating loan, that is utang pa din. Loan date, ibig sabihin po, it is the date on which the money is received by the borrower. So, eto po na yung date na kung saan matatanggap na ni borrower yung hiniram niyang pera. Date po yan na kung kailan po matatanggap ni borrower yung perang hihiramin niya. Okay, next po. We have the repayment date or maturity date. Repayment, ibig sabihin repayment, magbabayad ka na po. Or maturity date, maturity, parang sa maturity period, parang sa mga anak po, di ba maturity date. Ayan na po, ayan na yung kumbaga kabuuan mo ng utang mo. Okay? So we have, it is the date on which the money borrowed or loan is to be completely repaid. Babayaran mo na po dapat siya ng kumpleto. So, ayun po yun. Date po yan ha. Maturity date is the date na kung saan babayaran mo na po yung pagkakautang mo. Okay, next. Time or term. Kapag ka po time or term, it is syempre amount of time in years the money is borrowed. Pakicheck na lang. Or invested. Or the length of time between the origin and maturity dates. Okay. So kapag ka po sa time or term, ibig sabihin po niyan, gaano ba, katagal mo ba bayaran? Ilan ba yung time po na binigay sa'yo? For example, nangutang ka.
binigay sa'yo 1 year lang. Dapat after 1 year, mabayaran mo na po yun. So, ayan po yung time or term po na tinatawag. So, nagsisimula po yan sa loan date, ayan po, hanggang dun sa maturity date. So, ayan po yung time or term natin. From the loan date to the maturity date. Ayun po yung length of time nila. Ayun po yung term na tinatawag. Okay, next. Principal, or it is denoted by uppercase P. Malaking letter P po. So, yung principal, sabi ko nga kanina, it is the amount of money borrowed or invested. Kapag ikaw yung nangihiram, borrowed yon. Ayun yung inutang mo. O kaya, pag gusto mo mag-ipon, ayun po yung invest mo or dineposit mo. Ayun po yon. Okay, on the origin date. So, syempre, dun po sa origin date or dun po sa pinaka-araw or date nung paghiram mo nun or pag-i-invest mo nun. Okay, next. We have the rate. So, yung rate po, syempre, it is the annual rate. Usually in percent. So, hindi ka po maliligaw dito na maghanap kung ano po yung rate. Kasi meron po yung percent symbol. It is charged by the lender. So, ito po yung binibigay ng lender. Dinadagdag ng lender. Kaya po, charged by the lender. Dinadagdag po yan ng lender or the rate of increase of the investment. Gaano ba yung itinaas or idadagdag mo, ilang porsyento ba yung idadagdag mo doon sa pinautang mo. Ayun po yung rate. For example, 5%. Ibig sabihin, yung pong 2,000 na pinahiram mo, madadagdagan ng 5% po na patong. Parang ganun po. Okay? And then we have the interest or big letter I. So, eto pong interest na to, wala po siyang sub-S or sub-C. So, eto po pang general. Okay. So, the interest is the amount paid. Eto na po yung dadagdag mo or earned for the use of money. Siyempre, nagpahiram ka po ng pera. Kaya ibig sabihin po nun, yung interest, eto po yung dagdag, amount paid or earned. Yung paid po kapag ka ikaw yung nangutang. Kapag ka naman earned, ikaw yung nagpahiram or ikaw yung lender for the use of money. Siyempre, ginamit mo po yung pera or pinahiram mo. Okay? Next naman po, simple interest. Sabi ko nga po kanina, kapag ka simple interest, it is based or computed based on the principal only. Tas yun na po yung laging dinadagdag. Kapag ka po simple interest, kung ano po yung amount na nakuha mo nung una, yun po lagi yung idadagdag natin sa pera mo, sa outstanding balance para mo makuha. But in compound interest, sabi ko po kanina, oo, tama, principal po yung mauuna. Pero kapag ka po after the second year or the first year mo, panibago na po yung magiging principal amount mo. So, nag-a-accumulate po siya. And also on the accumulated past interest. So, ibig sabihin, kaya niya dinagdag yung accumulated past interest dahil eto po yung nadadagdag sa principal amount mo, ayun na po yung panibago mong principal amount. And lastly, the maturity value or the future value. Kapag ka po binanggit natin ito, pwede po tatlo ang term natin dito. It's either maturity value, MV maturity value, o kaya po is final amount or letter F, o kaya naman po is FB or the future value. Yan po, pare-pares lang po ng term yan. Maturity value, future value, or yung letter F po, final amount, pare-pareho po yan. Ayan po yung kabuang babayaran natin after 3 years that the lender receives from the borrower on the maturity date. So sabi niya, ito daw po yung amount na babayaran mo after a certain period of time. So hindi po kasi natin alam kung ilang taon niya po bang pinahiram or ilang months niya po pinahiram. That the lender receives, matatanggap ng lender from the borrower mula sa nanghiram ng pera on the maturity date, syempre. Sa maturity date niya yon matatanggap. Okay. So ibig sabihin po, for example, ang hiniram mong pera is 2,000. Katulad po nung kanina, kung na lang po hiniram mo yon. Yung 2,000 po kanina. And then 3% po yung interest. So, ibig sabihin, after, sabihin natin, pinahiram lang sa'yo after 1 year lang po. So, that means 60 pesos po yung idadagdag mo after 1 year. Sa 2,000 na hiniram mo,
60 pesos lang po yung idadagdag mo. For example lang yan, okay? So, ayan na po, yung maturity value mo noon, yung 60 pesos, ayun po yung interest. Pero yung maturity value, eto po yun. Yung hiniram mo, yung pong principal amount, tsaka po yung interest po. P plus I. So, yung pong formula for the maturity value is given by F, or the future value, final amount, or maturity value equals P, the principal amount plus I. PI po. P plus I. Okay? Para po mahanap natin kung magkano po yung kabuuang ibabayad mo. So, dun po yan masosolve. I-add po natin yung P, tsaka po yung I, or the principal and the interest. So, yun po. Okay. Next. So, para po maintindihan natin kung ano po yung pagkakaiba ng dalawa, so meron naman po itong sagot dun sa module po ninyo. So, himayin po natin bawat isa. Suppose your mother gave you 15,000 for your allowance in studying in the near future. So, binigyan ka daw po ng 15,000 para magamit mo sa pag-aaral mo sa, malay nyo po, sa college, ganyan. And you plan to save it on a bank for 5 years. So, after 5 years, sa loob ng 5 years, dun siya maglalagi doon sa bangko. So, you will not spend it on other things. Para hindi mo magastos, syempre, nasa bangko siya. Okay. So, yung pong unang bangko, sabi dyan, Bank A offers 3% simple interest per year. So, yun po yung unang bank. While Bank B offers 3% interest compounded annually. Which bank will you choose and why? So, katulad nga po nung kanina, kahit hindi mo pa ito sinosolve, nakita nyo naman na same po sila ng interest rate, yung R po natin or yung rate, same po sila ng rate. Siyempre, same lang din po ng principal amount. So, pipili mo without merely solving this problem, makikita mo na po or masasagot mo na kung ano pong bangko yung pipiliin mo. Siyempre po yung Bank B. Dahil ito po ay nag-o-offer ng interest compounded. Compound interest po yung ino-offer niya. Pero pakita po natin kung paano po natin masasagutan yan. Okay. So sa unang bank po, ito po yung pinaka-solution po natin. So sa time po natin, yung first year, second, third, at 4 hanggang 5. Kasi 5 years daw pong nandoon sa bangko yung pera. And then yung principal amount mo, sabi ko nga kanina, hindi po siya nababago kapag ka simple interest. Okay? And the next naman po for the solution, kapag ka po sa simple interest, para po makuha natin yan, ibang strategy yung pag-solve po dito sa table na to. Okay. So yung 15,000 po, i-multiply kay 3%, syempre 1 year po dyan. So yung time mo dito, 1 din. 1 mo yung po nilagay mo dyan. That is for the year or the time. So yung pong sagot dyan is 450 pesos. Ngayon, yung pong principal na yan, ito yung principal amount, i-add po natin yung pinaka-answer natin or this is the interest. Simple interest answer. Okay? So, 15,000 plus 450 is 15,450. Ito po yun. Next. Sa second year mo naman, ganito po yung gagawin. 15,000 times 3% or 0.03 times 2. Kasi po, 2 taon na. Ayan. So, we have 900 pesos daw po yung dagdag after 2 years. 2 years na dito, buo na niya, binuo niya na po. So, we have 15,000. I-add po natin yung 900. So, we have 15,900. So, ganun po pala yung ginagawa dito. So, kapag ka po simple interest, ang itatanong lang sa'yo ay kung papaano po natin isosolve or magkano na yung pera niya after the 5 years, dito ka na lang tumingin sa huling table po. Bakit po naging ganyan? So, eto pong 15,000, principal amount. Yung pong 0.03, that is the rate. And then yung 5 po, that is the time or yung term po natin. Ngayon, 2,250 po yung sagot kapag minultiply po natin lahat yan. Ngayon, yung 15,000 na yun, i-add mo po yung 2,250. So, ang total po is 17,250.
So, wag nyo na po itong tingnan. Ang final answer lang po, after 5 years, yung pong pera na binigay sa'yo ng nanay mo is mag-accumulate ng 17,250. After 5 years, ayun na po yung 15,000 mo. Nadagdagan ng 2,250 after 5 years. So, yan po, based on simple interest. Now, let's see sa Bank B, which offers 3% interest compounded annually. Ngayon po dito, ang gagawin pala, parang hindi po natin makukuha yung pag-solve po natin kanina na ganon. Pero sa mga susunod po na lesson, malalaman natin kung ano ba yung ginagamit na formula for this compound interest. Okay? So dito po, sundan muna po natin yung table. Okay. So sa unang taon mo, yung pong unang amount na to is the principal amount. I-multiply mo sa 3% and then syempre 1 year lang po yun. Ngayon po, 15,000 times 3% is 450. 450. So kapag ka po in-add natin itong principal, tsaka po yung answer dito, which is the interest, ayan po, simple interest answer. Okay, so 450, we have 15,450 pesos. Ngayon, ito pong 15,450 na to, mapupunta po dito sa pangalawa. Same po ng ginawa kanina. So, 15,450 times 3% po times 1. Kapag ka po pala, compound interest, lagi pong 1 yung nilalagay mo dito na taon. Bakit nga ba laging 1 dyan? So, sa susunod na mga lesson, malalaman po natin kung ano po talaga yung pinaka-formula dito. Pero using this table, ganito po nakukuha yung sagot. Okay. So, kapag multiply po natin ito, makukuha po is 463.5. Ngayon, ito pong 15,450, i-add po natin itong 463.5. So, we have 15,913.5. So, ayan na po yung makukuha mo after or yung pera mo after the second year. And so on hanggang umabot ka sa pang-5 taon. So, after 5 years, yung pera mo daw is magiging 17,389.12. So, based from this table, sa dalawang table po, makikita natin na yung Bank A, we have 17,250. Ito po yung screenshot nun. Okay. Then next naman, yun naman daw pong Bank B natin, we have the compound interest, which is, ito na po yung pinaka-answer, 17,389. From these two banks, you can see that mas mataas po na piliin or mas dapat natin piliin yung compound interest since same po sila ng ino-offer na interest rate. Pero kung hindi, mag-compute ka. Ayun po yung ano ko doon, okay? So, yung pong ano natin, simple interest remains throughout the investment term. While in compound interest, interest also earns interest. Yung interest mo, nag-earn pa ng panibagong interest. Diba kanina ang ginawa po, yung interest mo na yon, eto, yung interest mo na to, diba nadagdag po dito? Kaya po yung interest mo, nag-earn pa ng panibagong interest. So mostly, yung mga bangko po kasi ganyan yung ginagawa. Kung meron po kayong sariling savings account, mapapansin ninyo na yung pong panibago mong principal amount, for example, 15,000 pera mo doon. So, after 1 year, meron ka ng 15,450 kung 3% din yung interest, ha? And then, yung 15,450 na yun, ayun na po yung panibago mong i-multiply. So, mostly, yung mga banks natin ay nag-o-offer po ng compound interest. Pero, napakababa po ng interest rate na binibigay nila. Okay. So, yan na po yung pinaka-answer natin. So, we have to choose Bank B which offers 3% interest compounded annually. So, yun po yung dalawa. Ngayon, natanto na natin na mas malaki pala yung interest kapag compounded. Depende po sa interest rate, no? Kailangan nyo rin po mag-compute. Okay. So, let's see kung ano po yung simple interest. I-discuss po natin yung dalawang yan in separate. Okay? Separately po natin siyang i-discuss. Okay po, simple interest. Have you ever heard about the magic triangle for simple interest?
Meron ba kayong idea about po dito? Okay. So, yung magic triangle po na yan, syempre, triangle po. Pasensya na sa drawing ko. Okay, so yung triangle hatiin mo. Dito po yung unang hati. And the next naman po, pag ganito. Medyo maarte yung pagkakadrawing ko dyan sa module. Okay. So, yung nasa taas po is the letter I, which is the interest. Then, yung pong letter P, which is the principal amount. And then, sa gitna po is the R, which is the rate. And then, sa dulo po is the letter T, which is the time. So, ayan po yung magic triangle for the simple interest. I po sa taas, tapos tabi-tabi po yung PRT. So, that means, kapag ka po hahanapin mo yung formula, eto po yan, kapag ka I ang nawawala. For example, meron ka ng triangle, takpan mo tong I. Nakita mo, tabi-tabi pa rin tong nasa ilalim, di ba? So, yung formula po natin dyan, for the simple interest, I sub S equals, ayan, tabi-tabi sila kapag ka tabi-tabi, multiplication. PRT, P times R times T. Ayan po yung formula for the interest or simple interest. Then, kapag ka naman ang nawawala ay yung principal amount, kung tatakpan mo po ito sa magic triangle, lagay mo po dyan siya dyan sa kaliwa. And then, eto pong I nasa taas. So, nandoon pa rin po siya sa taas. IS po yung nilagay ko dahil simple interest. Okay? Then, sa ilalim po, over. Eto po yung over, di ba? Magkatabi po si R tsaka si T. So, sa ilalim po, magkatabi pa rin po sila. R times T. So, ayan po yung formula. Principal amount equals interest over rate times time. And then next naman po, we have, if you are looking for time, so we have here, syempre, tatakpan mo yung time dito. Ano po ba yung nasa taas? O, letter I pa rin po, I. I sub S for simple interest. And then magkatabi po yung PR. So, P times R. So, ganun po kinukuha yung formula. Kaya po siya tinawag na magic triangle. And then lastly, syempre, we have here, if you are looking for the rate, syempre po, takpan mo lang po yung R, and then, so ano po yung nasa taas ulit? I pa rin po, or I sub S for simple interest. Kung nakatakip na po ito, kahit po sila ay hindi magkatabi, syempre kung mawawala po ito, paano magtatabi na yan? P tsaka po T. So, i-multiply po natin sila. Okay? So, ganun lang po yung magiging formula po natin using the magic triangle. Okay, so let's solve these problems po. Okay, so meron din naman po dyan sa module po ninyo kung paano po sinolve. So, para lang po ma-discuss at matutunan natin kung paano po yung paglalagay ng mga given. So, example number 1, when Leila bought a new laptop for her work, she borrowed 2,500 pesos at a rate of 15% for 9 months. How much interest will she pay? So, dito po, sulat natin yung mga given. Nanghiram daw po si Leila ng pera para makabili siya ng laptop. Ang hiniram niya po na 2,500, yon sabi po kanina, principal amount daw po ang tawag kapag ka po ito ay perang or amount ng perang hiniram or pinahiram mo. So, that is 2,500 po yung pin natin. And then, sabi niya at a rate of 15%. So, yung rate po natin is 15%. Sabi ko nga po kanina, it's either na kung meron kang percent symbol, okay lang. Pero kung wala, eto pong percent symbol na to, gagawin po natin siyang decimal. So, 15 po, i-move po natin. Nandirito po yung decimal niyan. So, 15 siya, di ba? So, nandirito po yung tuldok nun, yung decimal point. Mag-move ka lang po ng dalawa pa kaliwa. 1, 2. So, dito na po yung tuldok nun. That means, we have, magdagdag ka lang ng 0 doon, 0.15 rather. 0.15. 0.15. So, ayan po yung 15%, 0.15. O kaya naman, kung hindi mo po alam yan, etong number lang, kopyahin mo, that is 15, i-divide mo sa 100. So, yan pa rin po yung makukuha mo, 0.15. So, yan po yung magiging answer natin. P, again, is 2,500. And then, the rate we have, 15%.
or 0.15. And then, yung pong time po natin, ang given po dyan is 9 months. Ngayon po, kapag ka po kasi simple interest, tandaan nyo, 9 months po, di ba? Kapag ka po simple interest, lagi po natin siyang i-convert sa year. Paano po yan i-convert sa year? So, eto pong 9 months na to, yung 9, sulat mo sa numerator. And then, ngayon po ang tanong, di ba 1 year po ang sabi. Kailangan i-convert sa year. Ilan po bang months meron sa isang taon? So, we have 12 months in a year. Kaya po sa denominator mo, 12. So, yung pong 9 months, it is written as 9/12. So, ayan po yung time natin or yung term natin, 9/12. Kasi, it is written in 9 months. Months po kasi ang nakalagay. So, para po ma-solve po natin, ang tanong po kasi sa atin, how much interest will she pay? Magkano daw yung interest? Interest lang yung tinatanong, hindi po yung kung magkano yung buong babayaran niya. So, from the magic triangle, we have the formula I equals PRT kasi interest po yung hinahanap. I-multiply lang po natin lahat yan. Substitute lang po natin yung mga given. We have 2,500. Copy mo lang. And then multiply po natin sa rate which is 0.15. And then i-multiply po sa 9/12. So kung calculator po ang gamit nyo, pwede po diretsong i-multiply na yan. Kung scientific calculator. Pero kung hindi naman, i-multiply po si 2,500, si 0.15, tsaka po si 9. Then equal mo po noon, i-divide mo siya sa 12. So ang makukuha po nating answer po dyan, so let's check lang po. Okay. So ang answer po natin dyan, we have, okay, right lang po. We have 2,500 times 0.15 times 9. So equal mo po, di-divide mo siya sa 12. So ang makukuha po natin sagot is 281.25. So sa module po ninyo, paki-check na lang po yung answer kung the same. Okay? We have 281.25. Ayan po yung idadagdag ni Leila sa inutang niya. Hindi po ibig sabihin na eto na po yung buong babayaran niya, ha? Ang tanong lang po kasi sa problem, interest. So, eto po yung idadagdag niya. Pero kung ang tanong po is buong babayaran niya, we have 2,500. I-add po natin yung interest na idadagdag niya, which is 281.25. So, ang kabuang babayaran niya po is, we have 2,781.25. So, ayan po yung buong babayaran ni Leila after 9 months. Ayun po yun. Okay? So, naintindihan niyo po ba yan? Okay. So, next naman po na example, number 2. We have here, Andrea deposited 500 pesos into a savings account at a local bank that earns, eto na po, 0.25% interest per year. How much interest does she earn per year? So, tinatanong po magkano po ba yun natatanggap niya or nilalaki ng pera niya per year. So, let's see. Dahil per year po ang tanong dyan, try po natin yung 1 kasi per year po ang nakalagay po tanong eh. Okay. So, yung principal amount po, syempre, magkano po yung dineposito niya? 500. So, that is letter P. And then, we have here, yung pong rate po na binigay is, i-check pong mabuti ha, 0.25%. So, dun pa lang po may percent na siya, may decimal pa. Ngayon, ang gagawin dyan, ito yung decimal, di ba? 0.25. So, dito yung point. Mag-move ka ng dalawa. 1, 2. So, dagdag ka ng 0 dito. Yung 0.25%, it is equivalent to 0.0025. O kaya po, gamitan na lang ng calculator, we have 0.25%. So, 0.25, i-over mo po sa 100. Sabi ko nga po kanina. So, ang makukuha po natin is 0.0025. So, ayan po yung rate po natin. Ngayon, ang tanong po, how much interest does she earn per year? So, yung time po natin, it is equivalent to
1 lang. So, para po malaman natin kung magkano po bang interest, yung dinadagdag ng 500 pesos niya sa savings account niya. Okay, so the interest is equal to P times R times T. So, we have yung principal amount mo, which is 500 pesos. And then, yung rate mo is 0.0025. Imo-multiply po sa after 1 year, 1. Okay. So, as you can see, yung pong 500 times 0.0025, it is equivalent to, ayan, napakaliit lang po ng dagdag niya after 1 year. 1.25. Ganyan po kasi mga bangko, hindi po umaabot ng 1% yata yung interest. So, 0.25%. 0.25. Hindi po 25% ha. 0.25%. So, hindi po siya umaabot ng 1%. So, after 1 year, yung 500 mo, piso lang po yung dinagdag. So, ganun po sa mga bangko. So, ano po kayo pipiliin mo? Ikaw ay mag-invest or ikaw po ay mag-ipon po ng pera sa bangko. So, yan po makikita nyo naman, this is for simple interest. Pero paano kapag compounded? So, sa mga susunod na lesson po natin, malalaman kung paano po yung mga yon. Okay, so let's see dito po. So, meron na pong answer yan dyan sa module po ninyo, pero let's try pa rin po na sagutan. Yung number 1 po, ang hinahanap ay principal amount. So, the formula for the principal amount equals, syempre po ay yung nasa taas over RT from the magic triangle. Paki-check na lang po yung magic triangle. So, the principal amount is equal to, ano po yung interest na given? 500 pesos. So, we have 500 pesos divided by, yung rate po natin is 2.5%. So, 2.5%. Gagawin po natin yung decimal. Mag-move ka po ng dalawa. 1, 2. So, yan po. Magdagdag ka ng 0, nandito na po nun yung decimal mo. Mamamove na po siya nun. So, ang 2.5% po pala is 0 point, dagdag lang po ako ng 0 dito dahil hindi naman po siya significant. Okay. Sa calculator, ganyan din po yung lalabas. 0.025. So, yan po yung dito natin. 0.025. Ngayon, ang year po natin, ang time po natin or term is 5 years. So, i-multiply po natin yan sa 5. Sa 5 po. Okay. So, we have here 500 over, we have 0.025 times po natin sa 5, that is 0.125. Huwag nyo na pong diretso nyo na po siyang i-divide, no? Kung madami pong number kasi, kailangan po kasi ang gamit ninyo ay calculator po talaga. Pwede po scientific, meron din po yata sa phone na scientific. So, ang pinaka-answer po natin dito, pagka po cellphone ang gamit, type nyo po 500, divide mo po by, maglagay ng parenthesis, 0.025, tapos multiplication, multiply by 5. So, ganyan po itatype sa calcu and then equal. So, makukuha po natin sagot, try ko din po sa phone ko, 500 divided by, maglalagay ka po ng parenthesis, 0.025 times 5. So, ang sagot po natin dito ay 4,000 pesos. So, ganyan po tayong magsusolve. So, 4,000 pesos pala yung principal amount niya dito. Ayan po yung pinaka-sagot po natin dyan sa problem po na yan. 4,000 pesos. Okay? Maglagay na lang po ng peso sign. Okay. Then next naman po, number 2. Rate po ang hinahanap. Kapag ka po rate, pakicheck po ang magic triangle, we have I equals P over T. I equals PT. R equals I over PT. Okay. So, we have R equals, yung rate natin is equivalent to, ano po yung I? Interest. Ito po yun, 6,000. Over, ano po yung P natin? Yung principal amount, 5,000 pesos.
Okay. And then, ano po yung term natin or yung time? So, 10 years. So, 10 po yun. Multiply dyan. Okay. So, we have here 6,000 pesos over 5,000 times 10 is, ayun po, 50,000. So, kapag ka po ito, dinivide po natin sa calculator, we have 0.12. So, kapag ka po tinatanong ay rate, so dapat po nakalagay po yan sa percent. Kung kanina po ang given ay percent, ngayon po decimal. Kapag ka decimal ang given, magre-rate ka, i-move mo. 1, 2. So, dito na po ituldok nun. So, mawawala na po yan. So, we have 12%. O kaya naman, kung ayaw pong ganon, si 0.12, i-multiply, nalimutan ko pong banggitin kanina. Okay. So, we have to multiply it by 100 naman. Kapag ka decimal ang given, gagawing percent. I-multiply naman siya sa 100. Kanina lang nagdi-divide 100 tayo. Ngayon po, mag-multiply by 100 naman tayo and then affix the percent symbol. So, doon na po siya. I-affix na po natin yung percent symbol. Affix po, ibig sabihin sa dulo. Okay. So, sa number 3 naman, time po yung hinahanap. So, sa magic triangle, we have T equals I over P times R. So, yung pong time natin, we have I. Ano po ba yung I? 360. So, sulat mo lang po yon. Over, yung pong principal amount natin is 10,000. Okay, so 10,000 po. Maglagay na lang po ng parenthesis para malaman mo na multiply yon. And then yung pong rate natin, which is the R, is 0.3%. Be careful po, no, kapag ka po naglalagay tayo. 0.3%. Mag-move tayo dito para maging decimal to. Move natin ng dalawa. 1, 2. So, dagdagan ng 0 dito, nandito na ituldok, tapos 0 dito sa dulo. So, yung 0.3% natin, it is equivalent to 0.003. O kaya po, sabi ko nga kanina, kopyahin yung number 0.3. I-divide sa 100. So, yan po din yung makukuha natin. 0.003. 0.003. So, kapag ka po ito kinuha natin, we have, ito na po, 360. Ito ko na lang kulagay. Tapos, yung pong 10,000, yung pong 10,000, times po natin sa 0.003, that is 30. 30 po. So, 360 po divided by 30, 360 divided by 30 is 12. So, ibig sabihin po, yung sagot dito is 12 years. Ganun po yan. Okay. Then, yung number 4 po, madali lang naman yan. Ang formula lang po for finding the interest is equivalent to P times R times T. Kaya po pagka multiply po natin lahat itong given na yan, P, R, T. So, pagka po minultiply natin, we have 15,000 times 10% po, yung 10%, pakita ko lang po, 10% is 0.1. Kapag ka po decimal. Times 0.1 times, time po natin is 20, so we have 30,000 pesos. So, yung sagot po natin dito is 30,000 pesos. So, yan po, that's all for this lesson. Okay, so next na po yung compound interest. Sa next na discussion na lang po yun. Thank you very much.